Hello mga ka-Wi-Fi. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-flash yung ating ESP32 na LAN-based Habendo. So ito po yung ating ESP32. Yan, so 38 pins po to mga ka-Wi-Fi. And then pa-flash natin to gamit yung ating Node MCU Flasher at saka yung ating bin file na 4.2. Yung bin file po yun na nakuha ko sa group natin sa Wi-Fi 5, no. So nag-post po noon si Sir Marvin para to. Yan, so credit po sa kanya. Yun po yung gagamitin natin na bin file. So paano mag-flash nito mga ka-Wi-Fi? So gamit lang tayo ng cord. Dapat yung cord na gamitin natin is meron siyang data. Yan, di po siya pwede yung pang-charge lang. Dapat meron siyang data. Tapos, kukunik lang natin dito. Yan. Tapos, lagay lang natin dyan. So para ma-determine natin kung connected ba talaga yung ating ESP32 sa ating laptop, so punta natin yung device manager. Tapos titingnan natin yung kanyang COM port. So search nyo lang sa laptop nyo, device manager. Tapos tingnan nyo dito. Dapat nandito yan siya sa port. Ito po yung port niya. Pag click nyo yan, lalabas po yan dyan yung UART bridge. Yan. So nasa COM3 po siya. Yan. So nasa COM3 po siya mga ka-Wi-Fi. So ngayon, i-open na natin yung kanyang flasher. Ito po yung gagamitin natin, Node MCU 5 flasher. Yan. So bali offline na to mga ka-Wi-Fi. So select natin dito sa serial port. Select natin COM3 kasi nasa COM3 yung connection ng ating ESP32. Tapos browse natin yung file, yung bin file. Ito po yung gagamitin natin, ESP32 version 4.2 single file. Yan po ay sa LAN-based Habendo. So click lang natin yan, tapos click natin tong yes, wipe all data. Tapos goods na yan, wala na kayong gagalawin dito maliban na lang sa yes, wipe all data. Tapos click nyo yung flash Node MCU. Yan. So magra-run po siya. Yan. So hintayin lang natin yan matapos maging 100%. So pag nag 100% na, pwede natin siyang tanggalin. Yan po yung pag-flash ng ating ESP32 sa ating LAN-based Habendo sa Wi-Fi 5, no. Yan. So madali lang po siya mga ka-Wi-Fi. So yung laptop nyo dapat is meron ng driver ng ESP32. So kung wala naman, so lalagay ko na lang sa description yung kanyang link ng drivers. Yan. So hintayin lang natin yan matapos maging 100%. Yan. So di na tayo gagamit ng ibang flasher. Yung ano na lang, 5 flasher lang para mas madali. Yan. So ayan, 100%. And then firmware successfully flash na po siya. So yung gagawin natin, bubunutin lang natin tong ating ESP32. Yan. So yan, tapos na po siyang ma-flash. Ngayon ay i-config na natin siya din sa ating custom board at saka ibabay natin siya sa ating software. Okay, so ngayon guys ay tuturo ko naman sa inyo kung paano ikabit yung ating ESP32 dito sa ating custom board. So bale ito po yung ating custom board. Yan. Ito po ay Wi-Fi 5 LAN-based Habendo custom board. So pwede din po to wireless. So ito po ay madali lang siyang ikabit, no. So yung slot na to is para sa LAN module. Ito naman po is para sa ESP32. So paano nga ba natin siya ikabit mga ka-Wi-Fi, no? So ito yung ating LAN module. So attachable po yung ating LAN module. Pakasakaling masira to is pwede nyo palitan. Then mura lang to mga ka-Wi-Fi sa Shopee. Nasa 110 pesos lang. Yung board naman namin, ito yung LAN-based custom board, is nagkakalaga lang po siya ng 600 pesos. Yan. So yung makukuha nyo po sa amin pag bumili kayo is ganito po siya. Isang custom board kasama na yung dalawang wire. Yung wire para sa coin slot, ito naka GST, at saka yung LED. Yan. So yung LED mga ka-Wi-Fi is 3 color po to. Yung standby mode niya is blue, insert coin is green, and then yung kanyang blinking sa pulse is color red. Yan. So bali ito po yung makukuha nyo. Kasama na po yung L spacer na 4. Yan. So bali ganito po siya mga ka-Wi-Fi.
Yan. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. So unahin natin tong LAN module. So ganyan lang siya. Press lang natin. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng screw dito. Yan. So meron din po ako ipapadala na plastic screw. And then yung ating ESP32. So ito po yung ESP32. Yung configuration niya is nakaganyan po siya. Yan. Itong USB nakatapat po dyan sa terminal block. So press lang natin, ganyan. So ganyan lang po siya mga ka-Wi-Fi. Then mayroon na po tayong coin slot connector, naka JST at saka LED. Meron din po tayong LCD dito, optional lang po. So maglalagay din tayo ng LCD. So wire ko lang yung ating LCD at saka yung ating coin slot. Ito po yung ating coin slot at saka LED frame. Yung LCD po is naka-diretso lang po dito kasi naka-ano na po siya. Naka JST. Yan. So para naman po sa ating lead frame, itong lead frame natin is dito po natin ikabit. Yan. So meron na po siya naka-label dyan na RGB lead frame. Yan. So danoy lang po yung kulay. Meron po yung black, blue at saka red. So dyan po natin ikakabit yung ating lead frame. So kakabit ko muna. So yan, nakakabit na po siya mga ka-Wi-Fi. Yung last naman natin is yung ating coin slot. So kung nakikita na itong red, kulay red na yan mga ka-Wi-Fi, yan po ay para sa 12 volts ng ating coin slot. Yan po yung magiging silbing indicator natin na yan po yung para sa 12 volts. So yung pag-connect natin, ganyan lang siya. Yan. So yung red, nakatapat dyan sa 12 volts. Yan. So goods na yan mga ka-Wi-Fi. Pwede na tayong mag-testing. So bago yan, ibabind muna natin yung ating sub window sa ating main window. By the way, yung main window ko mga ka-Wi-Fi is nakaganyan siya. So yung gamit ko ngayon is Opay 0. Yan. Opay 03 at saka nakabilan po ako ng compass. Yan. So ready na po yan. At saka magkukuha lang tayo ng connection dun sa ating compass. Yan. Nakakonect po tayo sa AP. Yan. So ito po yung connection niya mga ka-Wi-Fi, no? So ito yung ilalagay natin dito sa ating custom board. Dito. So, yung custom board natin, lalagyan ko lang siya ng LAN. So connect ko lang yung LAN dyan. Tapos lalagyan natin ng power supply. Yung kulang na lang po mga ka-Wi-Fi is yung ating power supply. So para mabind na natin to, lalagyan po natin ng power supply. Tsaka magdi-display naman dito yung ating LCD na nakalagay sit up mode. So pa-power ko lang. Yan. So yung ating coin slot is nakapatay pa siya kasi naka-power cut po yan. So nag-display na doon sa LCD. Sabi niya dito is Wi-Fi 5 ESP32 version 4.2 sit up mode. So isi-sit up na natin to mga ka-Wi-Fi, no? So magkoconnect lang tayo ngayon sa ating laptop. So yan na po yung ating Wi-Fi 5 ESP32 version 4.2 setup mode. Yan. So yung standby lights ng ating custom board is naka kulay blue. Yan. Mamaya pag nag-insert coin tayo, magkukulay green siya. Tapos pag nagulog tayo, may blink siya na kulay red. Yung slot natin nakapatay pa kasi naka power cut po siya. Yan. So magko-connect tayo ngayon, isi-set up natin yung ating ESP32. So bago yun, mag-connect muna tayo dun sa ating main window, which is ito yung aking main window. Kasi kukunin natin dun yung kanyang sub window key. No, so mag-connect muna tayo. Tapos punta tayo sa ating paboritong browser. So type lang natin 10.0.0.1/admin para makuha natin yung sub window key natin. Yan. So yung default nito is admin. Tapos yung password is Wi-Fi 5 soft. So enter lang. Ilang bakit kulang? Wi-Fi 5 soft. Yan. So ngayon pupunta tayo sa settings. Tapos system. Tapos punta kayo sa settings. Dito sa settings, yung pinakababa niya is meron tayong makikitang
ito. So nagpapa-accept na siya. So ito muna yung kukunin natin mga ka-wifi, no? Yan, i-copy nyo to. Tapos punta kayo doon sa setup mode ng ating ESP32. So once nakapin nyo na yung sa window request list, ito yung key nya. So babalik tayo dito. Hanapin lang natin sa Wi-Fi yung kanyang Wi-Fi 5 ESP32 setup. So ito po siya. So magkoconnect po tayo dyan directly. Yan. So wait nyo lang po at saka lalabas na yung ating setup. So yan po yung mangyayari pag nag config tayo. So hintayin lang po natin. Yan. So lumabas na. Ito po ay wala ng password. Pag nag-connect kayo, is hindi na siya hingi ng password. Kasi yung gamit natin yung kay bin file ni Sir Marvin. Tapos lagay natin dito yung authentication key. I-paste lang natin yung kinopya natin kanina. Yan. Tapos sa password is hindi na siya kailangan. Yung SSID naman, pwede tayong mag-scan para kung sakaling di kayo gumamit ng LAN is automatically mag-connect po siya wirelessly. So ito yung napili ko kasi ito po yung SSID ng aking Compass. Yan po yung Compass ko. Yun po yung SSID niya. Yan, Peace Wi-Fi. So pwede nyo ilagay dito, depende po sa inyo kung ano yung pinakamalapit na access point nyo. Yan. So yung password is no need na. So pagkatapos niyan, pwede na natin siyang i-save. Yung box name natin mga ka-Wi-Fi is i-edit lang natin ngayon pagkatapos na nating ma-config. Pag sinave na natin yan, automatically mawawala na po yung ating ESP32 dito sa ating Wi-Fi. So kung titinang natin dito, wala na po yung ating ESP32 setup, no? So balik tayo doon sa Peace Wi-Fi natin. So mag-connect ulit tayo sa ating main window. Yan. Tapos pag naka-connect na, balik tayo doon sa admin. So i-accept na natin yung ating sa window. Punta ulit kayo sa system, settings, tapos sa pinakababa, meron po dyang sa window request list. I-refresh nyo po muna. Yan. So pag na-refresh nyo na, so makikita nyo na dito yung accept. Yan, i-accept po natin yan. Then refresh. So nandito na po siya sa baba. So naka-offline pa po siya. Yan. So para mag-success po siya, ay i-restart po natin yung ating sa window. So paano siya i-restart? Bubunutin nyo lang tong power supply nya. Tapos babalik natin. Yan. So na-restart na po siya. So titingnan natin ito, connecting via LAN. So hintayin lang po natin yan na matapos. Tsaka atin na siyang i-reconfig, no? Yan. So pagkatapos na siyang ma-restart, so yung display niya is socket disconnected. So punta kayo ulit dito sa ating admin. So refresh nyo lang to. Tapos dito ulit sa window request list. Yan. So meron po tong isang sa window. So bali ito po yung kanyang ito na po yung bago natin. Kasi yung na-accept natin kanina is yung isa po yun na ESP32. So pag lumabas to mga ka-Wi-Fi, accept nyo lang. Yan. Tapos nandito na siya sa baba. So pwede na natin tong lagyan ng license. Yan. So yung window box natin, dito tayo mag-i-edit. So pwede natin siyang i-rename. Yan. I-rename natin yan. So lagyan natin ng sa window LAN base sa window. So kayo nang bahala kung anong yung ilalagay nyo. Sa akin, LAN base sa window. Yan. So save ko lang para yun yung magiging pangalan niya. So kung napapansin nyo mga ka-Wi-Fi, naka-online na po siya. And then dito sa ating display sa LCD is naka-ready na. So pwede na tayong maghulog ng barya. So try natin.
So, mag-uhulog tayo ng coins. So, yung ihulog natin is 20, 40, 50, 60, 70, 75, 74 pesos. So, try natin. 74 pesos. So, magkoconnect lang tayo. 10.0.0.1 10.0.0.1 Tanggalin natin yung admin. Ayun. So, meron na tayong selection dito. Meron tayong main window. Meron din tayong land-based sub window. So, ngayon dito tayo sa land-based sub window. So, pag nag-click ako ng insert coin, yung lalabas po dyan ay magpapower yung ating coin slot. So, click ko lang, insert coin. Welcome. Please insert coin. Thank you. Nakailaw na yung ating coin slot, tsaka yung ating indicators nakakulay green na. Tapos yung ating lead frame is nagbe-blink na siya. So, maghuhulog tayo ngayon ng barya. 20, 40. So, nagbe-blink din po ito mga ka-wifi, no? Ang ating indicator. So, 5, 45, 55, 65. Yan, naka 65 pesos na po siya. Wala po yung ghost credit. So, 70. Yan, 70 pesos din sa ating LCD. 70 din doon sa ating laptop. Ito, 75. Tapos yung 4 na piso. 76, 72, 77, 78, 79. Ang total credit po niya is 79 pesos. So, the same po dyan sa ating laptop, 79. So, pag nag-click ako ng extend, so automatically mamamatay yung ating coin slot. So, click ko lang tong extend. Ayan. So, nagbalik na siya sa running lights. Tapos yung ating indicator is nakakulay blue na din. So, yun po yung ating coin slot naka-power cut. So, wala po yung extra credit mga ka-wifi. So, pag nag-insert coin ayo ulit. Welcome. Yan. Please So, insert wala po coins. siyang Thank you. extra credit. So, i-close ko lang yan. So, yan po yung ating Wi-Fi 5 sa Bendo land base. So, meron po tayong available na kit ngayon. Meron po tayong 3 pieces, no, na kit. Sa atin naman pong custom board. Okay. Pwede kayong mag-purchase sa amin. Direct PM lang po kayo mga ka-wifi. So, yan po yung ating custom board sa ating Bendo. So, yan lang po mga ka-wifi. Sana po nasundan nyo yung ating tutorial ngayon. So, sa gustong magpa-build ng PCB design, SPM nyo lang ako. At pag-usapan natin kung ano yung gusto nyong design, no? So, nagde-design din po tayo ng PCB. So, yun lang po mga ka-wifi. Maraming salamat. Sana nasundan nyo yung ating tutorial.